Hello, magandang gabi po sa lahat ng mga nandito ngayon sa rooms at sa mga viewers natin sa ating Debaters Convention. Sana itangkilikin ninyo ang programang ito na binubuo ng mga magigiting nating mga debatista. Sa gabing ito ay may gagawin tayong panibagong paghaharap upang pag-usapan ang mga bagay sa pananampalataya. Sa isang banda, nandito sa atin ngayon ang isang chief apologist ng Roman Catholic na si Alvin Gitamundok. At sa kabilang banda naman ay ang pastor na si Ferdinand Sustento ng End Times Believers Church. So ang pag-uusapan nilang topic sa gabing ito ay ano ang tunay na millennium interpretation, Catholic or End Times Church? So dito natin ngayon makikita kung ano ang mga ilalatag ng bawat magkakatunggali sa gabing ito dito sa Debaters Convention. Okay, ang orientation ng ating mga rules ay ibibigay ng ating kaibigan na si Rasya Vista. Okay, Brother Rasya, go ahead. Okay, ito yung rules natin. Rule number 1, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag na hindi lalampas ng 20 seconds. Ang 20 seconds ay babantayan yan ng moderator natin. So number 2, kung walang sagot sa categorical, next question kagad. Number 3, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 4, sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side. At sa rebuttal stand sa cross-examination, maaari nang magtanong ng ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. So number 5, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina, either bawasan ng 1 minute or dadagdagan ng 1 minute. So number 6, out of topic are not accepted. Number 7, no side comment. Number 8, no untrue attitude. At number 9, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba yung dalawang debater sa rules natin? Yes po. Yes. Okay, Bro Ross. Loud and clear. Okay, tapos na ba, Brother Rasya? Okay, atin ang ibibigay ngayon at sisimulan ng ating debate ngayon ng taong ito. January 2021, ang una nating mga bigating debatista. Ang unang speaker nating tatawagin upang maglatag ng kanyang mga unawa ayon dito sa topic na ano ang tunay na millennium interpretation, Catholic or End Times. So ibibigay natin ngayon ang pasimula si Brother Pastor Ferdinand Sustento sa kanyang 10 minutes presentation. Brother Ferdy, are you ready? Yes, ready na. Loud and clear. Okay, Brother Rasya, yung timetable natin. Brother Rasya, yung time. Okay, salamat no I try to open my camera din para naman fair kay Sir Alvin. It's been a long time to have a debate doon sa aking kaibigan. Kahit doon sa summer, nagkaroon pa kami ng debate. And I hope na maulit-ulit yun. Pero ngayong gabi, thank you doon sa ating moderator at sa time ni Rasha. So bakit ang end time or per se kami sa Jesus Christ Rock of Revelation ay naniniwala na ang premillennialism ay biblical, unlike doon sa amillennialism. Why? Kasi unang-una ang dahilan namin ay number 1 is yung early church believe that the millennium is yung paniniwala nila ay premillennialist. So ito ay tinatawag din na Chiliasim, no? Chiliasim, no? Yung ibig sabihin na parang ang dahilan namin o ako per se, hindi dahil lang naniniwala yung early church because in the first place talagang nakalagay talaga sa Biblia yan at tinuturo ng Bible yan. So secondly, ang dahilan
syempre, dahil nga naniniwala yung Biblia, na tinuturo ng Biblia. Pangalawa, yung mga early church fathers, which is the Ante-Nicene fathers, as well as sila, magbabanggit na ako ng mga pangalan, So, para medyo ano rin nila, si Papias and si Irenaeus, even si, sino pa? May isa pa dito si Clement, si Clement of Rome. So, si Saint Clement, naniniwala din sila doon sa premillennialism. So, yan yung dahilan. Dangat lamang, ang nangyari, dahil nagkaroon ng, yung doktrina ay na-forsake. No? So, lumabas ang doktrina ng amillennialist because the doctrine was forsaken. So, anong dahilan nun? So, dumating sa point na nagkaroon ng, nalimutan o talagang maaring inalis. So may tatlong dahilan yan. First, when Constantine the Great became Caesar, siya ay naging Caesar during the 325 AD, and nagkaroon ng terrible persecution sa mga Christian that time. So he merged the church and the state. So walang pwede mag-deny niyan. That's talagang ano yan, nakasulat yan sa history, So secondly, after that, after na si Constantine na naging emperor, so nagkaroon na ng allegorical interpretation doon sa School of Alexandria. If you study yung sa during the time nung sa Alexandria, na nagkaroon na ng mga allegorical interpretation sila. So nagkaroon nga ng mga debate doon. So kaya nga hindi lang ngayon yan, So noon pa meron na yan. So, parang napagbotohan yan na mas na-convert sila, mawala na yung Chiliasim beliefs, or which is the premillennialism. So thirdly, because the church began to lose the Jewish perspective on the scripture. So specifically the Old Testament teaching about the Messianic kingdom. So nakaapekto yon yung dahilan kung bakit walang kasi if you study the word amillennialist, means there's no millennium. So there's no literal reigning of Christ, because Christ already reigning today in nowadays. Yun yung belief ng amillennialism. Pero yung ikatlong dahilan kung bakit yung doctrine ay na-forsake, because of the yung perspective ng mga Jewish, nakaapekto yon doon sa mga Kristiyano. Bakit? Hanggang sa mawala yung doktrina ng unity. If you study the Bible, yung church in the Jerusalem, which is pinapangunahan niya ni James, later on nawala yon, So bakit ako naniniwala sa premillennialist? So there are many verses in the Bible na hindi natin yan pwedeng ma-deny. In 2 Peter 3:8, ito yung pagkasabi. But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord, one day is as 1,000 years, and 1,000 years as one day. So, dito, maring hindi pa explicitly pinapakita na, may literal, 1,000 years na mangyayari, So, parang itong talatang to ay parang papanig pa doon sa kabila. Pero makikita natin yan, yung keyword dito, yung word na 8,000 years. Yung 8A, singular yun, 1,000 years. So we know na 1,000 years. So if you read also in Revelation chapter 20 verse 6, ito yung pagkasabi. Blessed and holy is he who shares in the first resurrection. Ang binabasa ko, ibang translation. Over such, the second death has no power, but they will be priests of God and of Christ, and they will reign with him for 1,000 years. So, sorry medyo may okay, I will continue my okay.
dito sa Revelation 20 verse 6, the word they will reign with him for 1,000 years. So hindi na to figurative, no? Ito ay isang futuristic event na hindi yan sa panahon natin ngayon. Why? Because alam natin yung spiritual sense ng reigning ni Jesus Christ sa mga believer. But ang sinasabi dito, yung mga believer na makakasama dun sa first resurrection will reign with Christ for 1,000 years. And obviously, we're not reigning today. No? Hindi tayo nag-reign ngayon because tayo, bantay sarado tayo sa ating mga sarili dahil pwede tayong magkamali, no? At hindi pa tayo makasama sa Panginoon. If you read Isaiah 9:6, no, itong isa sa prophecy na dapat nating tingnan kung gaano kahalaga ito, na pagpapakita ito na mayroon talagang isi-set up na kingdom si Kristo dito sa panahon ng pagkatapos ng tribulation period, at mangyayari ito. Ang kasunod nito, ito nang 1,000 years, which is the millennium. So let's take a look muna dun sa word na millennium. Ano ba yung millennium? Millennium is millennium. Last 2 minutes na pala. So i-search na lang yan. Pero babasahin ko sa Isaiah 9:6, sabi dito, for unto us a child is born, and unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called the Wonderful Counselor, the Mighty God, and the Everlasting Father. If you read in verse 7, of the increase of his government and peace, there shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom. So mayroong government and kingdom na ibibigay talaga kay Kristo, no? At dito niya ipapakita yung kanyang judgment and mercy, no? Dito niya i-exercise yung kanyang as king, no? Kaya nga he is the son of David, no? Ngayon, if you read in Revelation chapter 2, in verse 27, ito yung sabi ni John, o sabi ng Panginoon, and he shall rule them with a rod of iron, as the vessel of the potter shall be broken to shaver, even as I receive of my Father. So sabi niya, mag-rule daw with a rod of iron, no? So saan gagamitin ni Jesus Christ yan? If Jesus Christ is reigning today, may ibig sabihin yung salitang rule with the rod of iron. May kinalaman yun dun sa government, may kinalaman yun dun sa reigning with Christ for 1,000 years. Ngayon, if you read verse 26, and he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him I will give power. So, the word power, i-use the word power para ipakita talaga na mayroong reigning, literally reigning with 1,000 years si Kristo at yung kanyang mga saints, no? Okay, balikan ko yung mga talata ng 1,000 years. If you read Revelation 20 verse 4, ang sabi niya dito. Okay. So, thank you. Okay, maraming salamat po. So, yun po yung narinig ninyo, isang pastor mula sa End Times Believers Church na si Pastor Ferdinand Sostento. So, bago natin ibigay kay Brother Alvin yung mga katanungan niya, ay nais po muna namin ikayatin ng ibang mga debaters na nasa keyboard warrior pa ngayon na mag-level up na kayo at pumasok na kayo dito sa ating labanan ng katuwiran dito sa Debaters Convention Center. So ngayon, umpisa na nating ibigay ang oras kay Brother Alvin, ang 7 minutes niya sa pagko-cross exam doon sa ipinahayag na presentation ng ating first speaker. So Brother Alvin, are you ready? Yes, Badros, Mr. Moderator, I'm ready. So Mr. Timer, you may start the time now. Thank you very much, Mr. Moderator, Badros, at ating timekeeper and recorder si Brad Rasha. Ang una kong tanong, Pastor Ferdy, my friend, dito sa Revelation chapter 20,
verse 4, at kinote mo din Revelations chapter 2 verse 27, pahayag 2:27, pahayag 20 talatang 6, 5-6. Naniniwala ka ba, Brad, Pastor Ferdy, ng end times na ito ay nangyayari na noong panahon ng mga apostol nang bumalik si Kristo sa langit, na siya ay literal naghahari na ang ating Panginoon Kristo mula noong bumalik siya sa langit, umupo na siya sa trono at luklukan ng kanyang ama. Nangyari na ito noon pa at patuloy hanggang ngayon sa kapanahunan natin. Categorical question, yes or no? Do you believe this? No. That Christ already reigned in heaven, literally, from the time of the apostles when he came back to heaven until now, literally. Yes or no? Explain 20 seconds. Hindi ko masasagot ng no and yes. So next question, Pastor Ferdy. Yes, next question. Okay. I'll go to Revelations 2:27 and Revelations 11:15 as a premise. I will just read the two verse. Madali lang naman. Pahayag 11:2, versikulo 26. Referring to the saints, sa mga banal sa langit, sa magtatagumpay at tutupad na ipinapagawa ko hanggang wakas, sabi ni Kristo, ibibigay ko sa kanyang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin ng mga bansa na parang mga palayok. 28. Ibinigay ko sa ito kung paano ibinigay ito sa aking ama at ibibigay ko rin sa mga magtatagumpay ang bituin sa umaga. Ang tanong ko, itong mga namatay na ng mga banal, Pastor Ferdy, mga santo, mga martyrs in the time of the apostles and until now for 2,000 years, ito ba ang katuparan dito na magtagumpay sila o upusin sa luklukan ng anak at ng ama doon sa langit? Pahayag 2:26, 27, 28. Yes or no? No. Dahil So saan ngayon ang makaluluwa ng mga banal, Pastor Ferdy? Saan ngayon ang makaluluwa ng mga banal, ng mga tao? Please stop the clock. Please stop the clock. Moderators concerned, please stop the clock. Brother Alvin, hayaan mo munang sumagot ng 20 seconds kasi nagbigay na siya ng categorical answer. So bigyan mo siya ng 20 seconds na para pagpaliwanag. Okay. Okay, no ang sagot ko dahil in the first place, kung naghahari na sila, sinong pinaghaharian ng mga banal? At bakit binigyan pa ng panghampas na bakal? Saan gagamitin yun kung naghahari na ngayon? And obviously, they are with the Lord. Hindi pa nila ginagawa 'yon. 'Yun ang sagot ko. Okay, sunod na tanong, Pastor Ferdy. Kung si Kristo naghahari sa lupa mula ng langit, tatanggapin mo mga banal din at mga santo doon ngayon sa langit, ang kanilang makaluluwa o mga espiritu ay naghahari din kasama ni Kristo mula sa langit? Yes or no? Yes, tatanggapin ko, pero hindi pinaghaharian yung literal aspect dito sa lupa. Naghahari si Kristo doon, pero si Kristo, yung paghahari ni Kristo sa mga believer na banal dito sa lupa, pero hindi katulad nung sinasabing futuristic event yan sa Revelation chapter 2 verse 28 hanggang 29. My next question, Pastor Ferdy, is based on Revelations 11:15. Moderator concern, cut the time muna, cut the time. Russia, sino ba yung timer? Napansin ko walang timer sa 20 seconds. Russia. Ha? Mahirapan ako kasi nakikinig ako sa kanila, nagmo-moderate ako sa kanila. Mahirapan akong tumingin sa clock. So, pwede bang ikaw na muna? O si Brother Salvation na lang sa clock. Kasi napansin ko walang Okay. So, proceed tayo. Mr. Alvin Kitamundok. Let's continue. Go on. Okay. My premise based on Revelations 11:15, pahayag 11:15, Pastor Ferdy, basahin ko muna bago ako magtanong. Pagkatapos sa hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta sa langit at may malalakas sa tinig na nagsabi, mula sa langit, ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoong Kristo at maghahari siya magpakailanman. Ito, Pastor Ferdy, do you believe that this is happening during the time when St. John wrote this Revelation 11:15, letra po letra, hanggang ngayon at hanggang magpakailanman wala nang tigil ang paghahari ni Kristo mula sa langit, mula pa noon, ngayon at magpakailanman? Do you believe this literally? Yes or no?
Yes, ay tanggap ko na literally na mangyayari ito, pero hindi sa panahon natin ngayon. Dahil si Kristo hanggang ngayon, hindi niya pa napaghaharian yung mga tao dito sa mundo. Ngayon, ang pagkasabi diyan, the kingdom of this world have become the kingdom of our Lord. Hindi pa yun nangyari. Next question daw. Oh, time na. Oh, follow-up question, Pastor Ferdy. Sabi mo, tanggap mo ito, letra po letra, pahayag 11:15. Pero dito, sinabi, lang panahon pa ni Juan, John the Revelator, John the Writer, John the Evangelist, when he wrote this, sabi na ngayon, naghari sa sanlibot ng paghari na ngayon ng ating Panginoon Kristo, at maghari siya mula noon, yung ngayon pagsabi ni Juan, hanggang magpakailanman. So, alin ba talaga, Pastor Ferdy? Sinang-ayunan na itong literal na ngayon, hanggang magpakailanman mula noon, at o yung... Sige. Hindi pa yan nangyari sa time ni John. Yan ay futuristic event pa. Dahil the word, the kingdom of this world, so it's talking to literal kingdom dito sa mundo. So hindi yan figurative kingdom of this world. Na figurative na hindi totoo, na literal. Yan ay literal kingdom na paghaharian. Okay, sunod na tanong. Oh, sa pahayag 5:10, Revelation chapter 5 verse 10. Sinabi dito ni St. John, pinasulat sa kanya ni Jesus, ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari, tumutukoy sa banal at sa mga mabubuting tao. Maharlika at mga pari at itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila magpahari sa lupa. Tanggap mo ba to na mga banal sa langit? Maghari din sa lupa tulad ni Kristo. Revelations 5:10 in connections with Revelations 11:15. Yes or no, Pastor Ferdy? Then qualify. 20 seconds. Yes, pero hindi pa sa panahon natin ngayon. So anong ginagawa ngayon ng makaluluwa ng mga pari at mga banal doon sa langit kung hindi pa naghari sa kasama ni Kristo? At ano din ginagawa ni Kristo ngayon sa langit kung hindi rin si Kristo naghari mula nung panahon ng mga apostol hanggang ngayon? Pastor Ferdy? Ang Anong sagot ko ginagawa nila kung hindi sila naghari? they are with Christ. They are just with Christ, enjoying. Yun lang naman yun eh. So hindi pa nila ginagawa yung paghahari dito sa lupa kasi hindi pa sila bumababa. Okay, next question, Pastor Ferdy. Alin ang papanigan namin at papaniluan? Yung sabi mo na enjoying lang with Christ. Itong letra po letra na talaga naghahari na sa lupa. Pahayag 5:10. Okay, time na yung naubos na yung 7 minutes ni Brother Alvin. So, dadako tayo ngayon sa presentation ng isa pa nating speaker na si Brother Alvin Gitamundok na isang chief apologist ng the Roman Apostolic Catholic Church. Okay, Brother Alvin, bibigyan ka namin ng 10 minutes para i-present. Recorder, Bergasya. At saka sa ating katunggali ngayon, ang aking kaibigan na intem pastor. He's very soft-spoken, mabait naman ito si Pastor Ferdy. He's a very responsible family man. Tapos kaibigan ko sa Manila. Every time I go to Manila, I always find time to visit Manaliti. Itong dalawa sila, Pastor Ferdy at saka yung kapatid niya si Sispo, they are both soft-spoken mga sustento brothers. So good evening din sa mga listeners natin at viewers. Now ngayon, as usual, as representative of the Catholic Church, as a Catholic apologist, I would stand on the exegesis of the Bible verse in the Scriptures. Kasi to inform the public, itong talata sa Biblia, hindi pa tayo naging tao ngayon kasi bago pa lang tayo, 21st century pa lang tayo, matagal na itong in-interpret ng Simbahang Katoliko. So meron ng biblical exegesis on this verse about the millennium. Now, ang diferensya lang sa Iglesia Katolika, sa interpretation ng premillennialism na stand ngayon ni Pastor Ferdy, ay simple, yung sinabi niya kanina, futuristic pa. Yung mga talata sa pahayag 5:10, pahayag 11:15, pahayag 26, marami pang talata, pahayag 2:27, etc. Future pa daw rin, hindi pa nangyayari ngayon. Pero actually, when we read literally, letra po letra sa nababasa natin, talagang ngayon na yun nangyayari, hindi lang sa ating panahon, noon pa sa panahon ni Juan, ang pagsulat nito. No? Basahin natin dito sa pahayag 1. Ito kasi ang
contextual explanation of the Catholic Church within the context of the whole book of Revelations, not only cherry picking among some single verse. Sa Pahayag Kapitulo 1, talatang 19, ito ang sabi ng Parting Panis Kristo. Kaya isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon, at ang mangyayari pa pagkatapos ito. So yung pagkatapos ito sa ngayon, now, the future, pero future sa panahon ni Juan. Hindi sa future na hanggang ngayon, 2021, future pa rin. Yan na napakaliwanag. We cannot deny it, Pastor Ferdy. So I hope, hindi naman siguro malaking bagay kung isang end-time pastor mag-change ka ng stand, dito ka mag-stand sa Catholic Church on the millennium. No? Kasi kung sisilipin talaga natin, himay-himay ng talata, it would prove the case of the Catholic Church. By the way, when we say amillennialism, we do not mean the literal 1,000 years in which may pag-umpisan talaga na specific year at may tatapusin din na specific year, the 1,000th, no, with TH, year. Halimbawa, 33 AD plus 1,000, so lalabas 1,033. So mag-start halimbawa, 33 AD, ang first year ng millennium, 1,000 years, literal. Tatapos sa 1033. O, tayo ngayon, matagal na, 2021 na. So, lumampas na yung 1,000. Kung literal yun, panahon ni Juan, Pahayag 1.19, ay lumampas na. Palpak na. Kaya nga hindi literal eh. Bakit hindi literal? Kasi yung first year ng pag-umpisa nito is not specifically specified in history. Ang nalalaman natin, naumpisahan na in the past. Kasi sa panahon pa ni Juan, pero hindi specify ni Juan anong taon talaga literally. So mas literal ang amillennialism. Kasi ang meaning ng amillennialism, not believing in a literal 1,000 years in which the 1 year, the first year, is reckoned on history. Sa anong taon? 180 ba? And then reckoned on the 1,000th year, 1,000th TH year, pagkatapos ng 1,000. O, kasi napakasimple ng explanation si Bang Katoliko. This is the opinion of Mr. Gitamundo. No? Nag-aral ako ng theology ng Simbang Katoliko, biblical theology. No? Yun talaga ang forte ko, biblical theology. Kaya itong Pahayag 1.19 would prove that the Catholic standpoint is correct, very precise and accurate. Again, Revelations 1.19, Pahayag 1.19, magandang balita Biblia. Kahit isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon ay napakaliwanag na, Tagalog naman kayo eh. Ang Cebuano nito, ang nahitabo karon. Ang nahitabo karon. Ang nangyayari, so ang pangyayari, natapos lang nangyari sa panahon ni Juan. Nag-umpisa na. Hindi lang nasasabihin, nagbuo talagang pahayag. Na kumpleto na, kundi nag-umpisa na. O ayan, napakaliwanag. Ngayon, nangyayari. At ang mangyayari pa pagkatapos ito. So the immediate future, hindi matagal pa na 2,000 years later, mag-umpisa pa pagbilang. Sa kanila, Pastor Freddy, kahit 2021 na tayo ngayon, hindi pa rin nag-umpisa kasi future pa rin. So, posible pa, 3,000 years pa mula ngayon or 1,000 years mula ngayon. So, silang lalabas na baligtad. Silang amillennialism. Di ba? Did you understand that, friends, ang mga listeners and viewers, lalo na sa mga Katoliko? Lalabas sila talaga yung walang millennium. Kasi hindi nila alam eh. Puro lang ba hypothetical, hypothesis na meron sa Biblia, pinaniwalaan nila, pero literally nangyari na ba? Wala eh. Future pa daw, hindi pa nangyayari. Lahat hindi pa nangyayari. Sa Biblia may nangyari na. Tapos ang mangyayari kasunod na hindi pa nangyari in the immediate future. So mas literal ang Katoliko ng interpretation sa Biblia, spiritual and literal. Itong sa born again, I'm sorry to tell Pastor Ferdy, although friend ko siya, ay hindi to totoo, Pastor Ferdy. Kasi imagination lang, hypothetical. Wala kang mahigilap eh. Sabi mo, hindi pa naghari si Kristo. Mantakin nyo mga listeners and viewers. Pastor Ferdy, always think about every verse in the Bible that I will read for reflection. Kasi mantakin mo, naghari na si Kristo, nagbumalik siya sa langit. O hindi lang muna pahayag ang babasahin natin. Dito na muna sa Hebrews chapter 1, verse 13-14. Hebreo 1, si Pablo muna ha. Kapitulo 1, talatang, basahin natin. 13. Kailan may hindi sinabi ng Diyos, ibig sabihin sa Ama, sa sino mang anghel, maupo ka sa kanan ko, sinabi ito niya sa Diyos anak kay Kristo,
hanggang lubusin kong mapasuko sa iyong makaaway mo. Napakaliwanag niyan. Sa 1:3 sa taas, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ng anak, siyang nag-iingat sa sarili ko sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos siyang nalisin tayo sa ating makasalanan, what He did in the atonement, salvation, and redemption of man, after He died on the cross, resurrected 3 days later from Friday, Good Friday, to Resurrection Sunday, and then Ascension Sunday, napakaliwanag dito, siya'y umupo sa kanan ng pagkapangyarihan doon sa langit. Ni ang Ama naghari na sa langit. Kahit may marami pang rebelde, kasi sa tanas rebelde pa. Pero ang Diyos Ama, hindi ba nanghari? Ang Holy Spirit, hindi ba naghari? Sila Pastor Pedro, naniwala, ang Holy Spirit, siyang Ama, siyang anak. Ang anak, siyang Holy Spirit, siyang Ama. So naghari na ang Ama, naghari din ang anak, naghari din ang Holy Spirit. Anyway, hindi natin topic ang Trinity. Kaya literal talaga to, Hebrews 1:13, in connection to Revelations 11:15, ang liwanag-liwanag ng explanation ng simbang Katoliko. I always praise the Lord every day of my life because this wisdom given from me from the Catholic Church for 2,000 years, hindi ito ibinibigay sa lahat ng Katoliko. No, swerte ako, may kasi ako ng obispo at I know these things. Pag-aaral ko rin ito sa mga church fathers, mga libro at mga Bible commentaries ng simbahang Katoliko for 2,000 years. Oh, if the Catholic interpretation cannot miss, hindi talaga magkakamali kasi sa letra, por letra, pahayag 11:15, tama talaga in conjunction with Hebrews 1:13. Ang sabi ni St. Paul na naghari sa ang anak, kasama sa luklukan ng Ama. O, 11:15 ng pahayag. Pagkatapos ay hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at sa langit ay may malakas na tinig na nagsabi, ang paghahari, the kingdom, the kingship sa sanlibutan, o dito sa mundo, sa sanlibutan. Ito na yung pahayag 21-7, 1,000 years. Ngayon, naghari na ngayon ng ating Panginoong Diyos at ng kanyang Kristo, maghari siya, magpakailanman. So starting the time of the Apostle, St. Paul and St. John, up to now and up to the future, nag-umpisa na. Nandyan na, ano na talaga natin ang literal 1,000 years, nag-umpisa na. In our hands, makikita sa ating mata, it is really an experiential faith for Catholics. Maraming salamat, Badrasya. O, pansinin nyo mga listeners and viewers, kay marami tayong matutunan dito. No? Pasalamat ako kay Pastor Ferdy that he is welcoming me to debate him on this very crucial topic. O ngayon, Hebrews 1:13, pansinin nyo, basahin nyo sa Biblia nyo, Catholic at Protestant, at saka Revelations 2:27-28, mga verses to ni Pastor Ferdy, verses ko rin, Revelations 11:15, at itong pahayag 26. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo, si Kristo naghari, at sa loob ng 1,000 taon. O nangyari na to talaga. Yung 1,000 taon, hindi nga literal, pero nangyayari na. Kaya it means the 1,000 is a perfect divine number, which means indefinite time of God's time. Kaya nga sabi nga, kinote ni Pastor Ferdy, 2 Peter 3:8-9, to God, one day is just 1,000 years to man. And 1,000 years of man is equivalent to one day to God. 2 Peter 3:8-9. Nandyan din sa Psalms chapter 90, verse 4-10. O tama yan. O ngayon sa mga santo at banal, in connection with pahayag 26, o itong talata letra po letra, na tinutulan ni Pastor Ferdy, I'm surprised, pahayag 5:10. Mga santo, no? Si Kristo naghari, mga santo naghari din. Ginawa mo silang isang laing marlika at mga pari, o mga pari, na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos. Naglilingkod na ngayon mga kaluluwa ngayon sa mga santo, mga banal sa langit, sa harap ng Diyos. At sila'y maghari, saan? Sa langit lang ba? Sa lupa. So sa langit at lupa, tulad ng nangyari si Kristo, naghari din ng mga banal. Kaya nangyayari 1,000 years. Maraming salamat. Okay, maraming salamat kay Brother Alvin ng RCC Apologist, no? So, darako starts now. Okay, unang tanong, Sir Alvin. Ito yung una kong tanong. So sa Revelation 11:15, ang konteksto po ba nito, nangyari na po ba ito o hindi? Yes, kasi Hebrews 1:13, nang bumalik daw si Kristo, sabi ni San Pablo, umupo siya sa luklukan ng Ama. Kung luklukan, ibig sabihin, kingship,
kingdom, paghahari, tulad ng Ama at ng Holy Spirit. Ganon din sa pahayag 2:27, letra po letra, naghahari din. Sa pahayag 5:10, naghahari din sa lupa, letra po letra, mga banal. So kaya pahayag 11:15, literal din naghahari. Follow-up question. Kung nangyari na ito, doon sabi mo kanina na you study the exegesis of the Bible, sa context, diyan ba sa sinabing yan, sa Revelation chapter 11, yan ba ay nangyari na ngayon o mangyayari pa lang? Ang sagot ko sa pahayag 1:19, may mangyayari na ngayon agad, nangyayari. Letra po letra, sabi ni Juan. Sa 11:15 talaga ang salita ngayon nandoon din. Inulit din ni Juan. Ang paghari sa sanlibutan ay paghari na ngayon ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. At maghari siya magpakailanman. Letra po letra eh. Hindi ba yung, next question, hindi ba yung salitang ngayon, yan yung panahon na pag ito ay nangyari na, doon niya sasabihin yung ngayon? Yes or no? Sagot, no, kasi dalawa yan. Pahayag 1:19, basahin natin. Isulat mo yung nakikita, ang mga nangyayari ngayon. Yung isa yon. Iba yun sa, at ang mangyayari sa pagkatapos nito. O dalawa yung punto, pero may mangyayari talaga ngayon sa panahon ni Juan. Iba yung sa sunod na naman na mangyayari. Okay. Kung si Brother Alvin, kung familiar ka dito sa context, sabi sa verse 12 ng 11:12, sabi dito, and they heard a great voice from heaven saying unto them, come up hither, and they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. Ang tanong, nangyari na ba ito o ito ay futuristic na mangyayari? Para sa Catholic exegesis, yes. Kasi sa amin, if you will be surprised, refers yan kay Jesus Christ, the new Adam, na na-resurrect. At kay Mama Mary, the new Eve. Yung dalawang witness, yun ang pumunta sa langit. Yung assumption of the Mother Mary. Or it is not our topic, Pastor Ferdin. Nangyari na. Okay, next question. Sa Hebrews 1:13, kailan ni Kristo na ipasuko yung kanyang mga kaaway? Basahin natin, letra po letra, kasi dito natin mababasa ang sagot sa tanong mo. Basahin na natin talata. Hebrews chapter 1, verse 13. Okay. Basahin natin. Lumuklok ka sa aking kanan. O King James Tagalog version, ibig sabihin, maghari ka sa kanan ko. Lumuklok ka. Sa 1:3, sa taas, sa 3, nang pagkatapos ng magawa paglilinis sa kasalanan, redemption and salvation, and atonement, nabuhay sa mubul, sa langit, lumaklok sa kanan ng karangalan sa kaitasan. Question. Literal yan. Mr. Moderator, hindi sinasagot ni Bar Alvin. Ang tanong ko, kailan na ipasuko ni Kristo ang kanyang mga kaaway sa Hebrews 1:13? Okay, moderators concern. Nasagot ko. Moderators concern, no? Moderators concern lang, Brother Alvin. Ano? Ang tanong, kailan? So, Brother Alvin, categorical question, siguro dapat mong sagutin muna yung kung kailan. Okay, go. Yes, moderator, I answered Pastor Ferdy. Pagbasa ko sa talata, sabi ko, nang lumuklok siya sa Ama, nung bumalik siya sa langit, hinaba ko nga namatay siya, tapos bumalik sa langit. Pag upo niya sa kanan ng Ama, yun nung nasuko, kasi wala na makatalo kay Kristo. Kahit si Satanas, wala na, talo na. Yes, lahat ng kaaway talo na. Hindi na nila pwede mabawi ang iglesia at ang langit. Okay, next question. Ang tanong, kanino si Kristo maghahari? Sa mga Kristiyano o dito sa mundo kasama yung masasama? Ang sagot ko, kasi kasama din masama, Pastor Ferdy, kasi ang mga masasama, hindi na makakalaban kay Jesus Hindi naman sila nananalo dito. Kahit dito sa lupa, they are always defeated by the forces of good, which is led by the church. Kasi si Kristo mas makapangyarihan. Matthew 28:18, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa nasa akin na. So wala nang kapangyarihan ng kalaban. Ibig sabihin pala, yung paghahari ni Kristo, mayroon pa rin masasama habang siya ay naghahari. Tama po ba? Yes, because in the viewpoint of God, tapos na ang umpisa at ang huli. Tapos na, it is already finished in that time view of God.
Kung sa atin, wala pa. Gera pa. Pero sa Diyos, tapos na lahat eh. Ito, nanalo na si Kristo. Okay, Kaya next nga, question. naghari ng mga santo eh. Bo Alvin, are you familiar 1 Corinthians 15 verse 20, 24? Ang sabi niya dito, when he shall deliver up the kingdom to God, even the Father. Tanong, ito ba ay nangyari na o mangyayari pa lang? Again, sa subjective time, sa temporal time, it would still happen, pero mangyayari sigurado. Pero sa eternal viewpoint of God, tapos na to, naghari na talaga si Kristo. Itong Biblia, na-fulfill na to ng Diyos eh. Sa atin hindi pa, pero manalo talaga ang Brother Alvin, si Kristo. Brother Alvin, stop the clock. Stop the clock. Ang tanong, nangyari na ba o mangyayari? Tama ba yon, Brother Ferdinand? Yes. Ang tanong ko, specifically, mangyayari pa lang o nangyari na? Hindi ko tinatanong Okay, go, ang mind ng Diyos sa kanyang kaisipan. Ang tanong ko, nangyari na ba o hindi pa? Sagot, sa punto vista ng Diyos, nangyari na. Sa punto vista ng tao, being subjective to temporal order of things, mangyayari pa. So dalawang punto yon. Sa Diyos, nangyari na. Natupad ng kanyang salita. Kasi talaga matutupad lahat ng salita sa Biblia. Sa tao, subjective pa. So magpipili pa sinong kaaway ng Diyos at sinong pinili ng Diyos. So, dito sa verse 25, if you familiar, sabi dito sa grammar, for he must reign. Ang tanong, yung salita bang he must reign, yun ba ay nangyari na o futuristic na mangyayari pa lang? In context with the whole letters of St. Paul in Hebrews 1, verse 3, 13, ang unang Korinto 15:25, letra po letra, si Kristo ay dapat maghari. So he must, so nag-reign talaga, must reign in heaven when he come back to the Father. Excuse me, Mr. Moderator, I'm just asking Yes. Okay, Creator's concern, stop the clock. Time na ba, Brother Rasya? Okay. Okay. So, move na tayo, Time no? na. So, sa second round na tayo, which is the rebuttal, no? Pero bago tayo sa second round, baka meron ka pang i-shout out, Brad Rasya. Go ahead, Brad Rasya. Okay, titingnan lang natin yung mga nag-views, nag-comment, mga nanonood. Sila napaka-active, si Fidel Beltran, si Jeff De La Cruz, si Arturo Lopez Apuya Jr., yan, si Joel Serdan, si Totoo Ramirez, yan, si Arturo, si Aljon, si Johnny Kapangpangan, tsaka si Bingbong Lim. Yan, ganun bro. Okay, no, wala pa tayong mga babasahing mga comments dyan para pampabuhay dugo naman sa ating mga manonood at sa ating mga debaters. Wala masyadong ano sa comment. Okay, let us go on. Ready ka na ba, Brother Alvin? Okay, maganda. May kunti naman tayong joke time para naman huwag masyadong maging boring yung ating debate. Inihikayat po nga pala namin yung mga nasa keyboard warriors pa lang. Sana mag-level up na kayo, tumakyat na kayo rito para marinig naman namin ang inyong mga boses. No? Kung meron bang mga katotohanan sa mga pinagsasabi ninyo sa chatboard, sana naman i-level up nyo na yung inyong mga kaisipan. Pasok kayo rito at welcome namin kayo, mga keyboard warriors. Okay, tuloy tayo sa ating second round, which is the rebuttal round. So, umpisan ulit natin kay Brother Pastor Ferdinand Sustento. Ang rebuttal is 7 ba or 10? 10? Okay, Brother Pastor Ferdinand Sustento, your time start now. Okay, salamat sa pangalaman. So, salamat din sa ating mga nandyan na nakikinig sa live. Salamat kay Bro Alvito. So, maganda ito kasi napaka peaceful.
ito yung aking rebuttal side doon sa mga piniresenta niya, no? So, lumalabas, I am affirmative that the premillennialism is the right interpretation ng Biblia pagdating sa millennium or 1,000 years, no? So, I do believe dahil ito nga talaga ang scripture, yung sinasabi ng scripture. Why? Because after resurrection of the Lord Jesus Christ, pinag-usapan doon or may tinatanong talaga sa mga ang mga apostol sa Panginoon. If you read Acts chapter 1 verse 3, if you read Acts 1:3, ito yung pagkasabi niya. Sabi niya dito, to whom also he showed himself alive. So Christ showed himself alive after his passion by many infallible proofs, sabi niya, being seen of them 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God, no? So may tinutukoy na kingdom of God, no? Pero pwedeng sabihin niya na hindi yan literal, no? Kung hindi to literal, if you read the following verse, in verse 6, sabi niya ito, when they were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Ang sagot ng Panginoon, he said unto them, it is not for you to know the times or the season which the Father hath put in His own power. So meron talagang gagawin na power o exerting the power of God during the time na pagka na-restore na yung kingdom to Israel. So hindi naman sinabi ng Panginoon dito na no, I am already reigning now, or after the resurrection of Jesus Christ, He's reigning. No, obviously, if you study the Bible, if you study the context of the epistles of the letter of Paul, you will see Christ is reigning spiritually to the believers. But did Christ reigning today in this world? No. If you read 2 Corinthians, I think 4:4, sabi doon, the God of this world, no? May Diyos sa mundong ito. Sino yan? Yan yung kaaway, no? Ngayon, kung ito, gusto ko lang sagutin yung mga binanggit niyang mga talata sa Revelation 11:15, which is I disagree. Very disagree talaga ako kasi if you read the whole context, yung Revelation 11 verse 1, first, yung binigyan doon, may temple of God doon . So, paano ko nasabi na this is literal na temple ng Diyos? May sinusukat, no? Tapos sabi doon, the court, may court . Why this is literal temple of God na itinayo, which is the third temple na itinayo sa Israel. Yan yung tinutukoy ng mga apostol. Sabi niya, Panginoon, kailan mo ibabalik yung kingdom? Yung kingdom na yun yung uupuan ni Kristo . Which is Christ will reign 1,000 years. Paano ko nalaman? If you read Revelation 11 verse 2, may ginagawang paghahain . May ginagawa yung dalawang propeta doon. 2 prophets will prophesy for 2,203 square days. And may makikita ka doon, if there's a temple and there 2 prophets, tapos may ginagawang handog doon, literal yun. Ngayon, pagdating dito sa sa verse 15, dito makikita mo yung woe, no? Yung 14 muna. The second woe is past, and behold, the third woe cometh quickly. Ano yung mga yan? If you read doon sa taas, syempre, yung context nasa taas ng verse yan. O itataas mo para makita mo kung ano talaga nangyari. So, pagdating sa 11:15, the seventh angel sounded. And there were great voices in heaven. Tingnan mo. Great voices in heaven saying, the kingdom of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ. Sino yung mga of His Christ? Which is the saints. And He shall reign. Tingnan mo ito, mga kapatid. Kung talagang si Kristo ay nag-reign na sa talatang ito, bakit ang sabi dito sa English? He shall reign. No? Kung ito ay sinulat ni John at nung nangyari na yan sa time na yon, bakit dumaan pa yung persecution sa mga
sa mga mga saints during the time ni Nero, kay Diocletian, and many more doon sa mga emperor na yun, no? At sabi nga, if you read Revelation chapter 2, mayroong great persecution na dinaanan sila. If you read Revelation chapter 2, no? Kapag ka nakita mo na kung sinabi ni Bro Alvin na nangyari na yan after ng si Kristo ng ascension niya sa langit, nangyari na he is reigning until now. Ano nangyari sa mga believer if Christ was reigning to this earth, no? So may kinalaman ito doon sa yung reigning ni Kristo na sinasabi niya sa atin siya naghahari. Pero doon sa mga masasama, hindi. Dito sa literal world, hindi. Ay ano nangyari dito? Nagkaroon sila ng 10 days tribulations. And sabi niya, if you will faithful unto death, I will give the crown of life. No, if Christ is reigning, bakit may papangako siyang ganun? No? Magtiis muna kayo, magtiis kayo. So nangangahulugan, hindi ganun ang stand talaga ng Biblia. Ngayon, ito pang isa ko pang sasagutin. Hebrews 1:13 and 14. Ang tanong ko kanina, kailan ba naipasuko yung kaaway ni Kristo? Doon sa konteksto ng Hebrews 1:13 and 14, walang pagpapasuko doon. Walang reigning doon. Pinag-uusapan doon na yung anak ay uupo sa kanyang trono. Hindi yun reigning ni Kristo sa mundong ito. No? Tinanong ko din si Bro Alvin kanina, sabi niya, sabi ko, saan si Kristo naghahari? Sa mundo, sa Kristiyano? Both ang sagot niya. Ang tanong, naghahari ba si Kristo sa mga masasama? Hanggang ngayon, may masasama ngayon. May corrupt officials. Mayroong nangyaring mga krimen, no? Wala. If you read also in 1 Corinthians 15:24, sabi niya dito, kapag na-deliver na niya yung kingdom, or naipasuko na niya, kailan ba ni Kristo naipasuko? If you read the whole context of that, ang pinakahuling kaaway niya yung death, no? Kung si Kristo, ang tinutukoy doon na death ay yung cross, Calvary, dapat wala nang mamamatay ngayon. So, malabong hindi yan magiging exegesis of the Bible. Kasi if you read in 1 Corinthians 15:25, ang pagkasabi doon sa grammar, no, he must reign. Ang tanong ko, future ba yan o nangyari na? Malinaw yan na futuristic event yan. Let's go to the dito sa aking gustong sabihin na saan bang talata talaga yung 1,000 years? Ito po mga kapatid. If you read Revelation 20 verse 7, and when the 1,000 years are expired, if you check in your dun sa Greek lexicon nyo, ang ibig sabihin ng expired, finish yun. So nangangahulugan, may specific year or time or span of time na matatapos ang 1,000 years. Why? Ito yung pagkasabi. Malinaw na binanggit ng Biblia yan. And when isang set yan, isa lamang set ng 1,000 years yan, may expire yan. Sabi dito, finish, no? Ang ibig sabihin yan is teleho. Nang ibig sabihin yan, conclude, discharge. Pag discharge siya, ibig sabihin matatapos ka, lalabas ka na sa ospital. Accomplish, make an end. Yun ang ibig sabihin. Finish, yun mismo, yung pagkasabi. And sabi niya, Satan shall loose out of his prison. Tanong, kung event na ito ay figurative lamang at ito ay nangyari sa panahon ni Kristo, nangangahulugan si Satan pala nung time na siya ay nandito si Kristo o ngayon, dapat si Satan ay nasa prison, no? Kailan si Satan malalagay sa prison at para hindi makapandaya? So lalabas niyan, you misplace those events na nandito sa Book of Revelation, mami-misplace mo na yung Bible. So you misinterpret the Bible. So yun, thank you.
Okay, time na po. No? Ang inyo pong narinig ay si Pastor Ferdinand Sustento ng End Times Believers Church. No? So, bago natin pagpatuloy, nais ko munang basahin uli yung topic natin. Ano ang tunay na millennium interpretation? Okay, off yan. So, ano ang tunay na millennium interpretation? Catholic or End Times? Okay, no? So, tuloy tayo, bibigay natin kay Brother Alvin Gitamundok ang questions para sa inilatag na rebuttal ni Pastor Ferdinand Sustento. So Brother Alvin, your time starts now. Naka-ano siya? Naka-off mic. Brother Alvin, Okay, maraming salamat. Okay na. Hello. Okay na, bro. Okay. Okay na. So, first question. Go. Base sa unang Korinto 15, 24, 25, 26, Pastor Ferdy, yung salitang must. Di ba ang ibig sabihin ito necessarily, kailangan, need, must? Yes or no? Yes. Okay. Thank you very much for a very honest answer. Next question. Kung yes, must, ibig sabihin nang bumalik si Kristo at lumuklok sa kanan ng Ama, necessarily, kasi sa mga ayon ka, must, talagang mag-umpisa na talaga siya kay must necessity Yes or no? No. Dahil, may 20 seconds ako, no? Dahil yung ibig sabihin ng must reign, futuristic yon, talagang mangyayari. Pero futuristic yon at dahil hindi pa ni Kristo na ipasusuko yung kingdom. Hindi pa niya na ibabalik sa Ama yun. So, do you mean, Pastor Ferdy, na yung must as a necessity, sa future lang mag-effect ang necessity, hindi sa present? Hindi ba yun injustice to the Word of God? Unfair na, yes or no to na categorical question, na sa present, hindi necessity muna siya na maghari, kundi necessity lang ang must pagpa-future na. Ganun ba, Pastor Ferdy? Yes or no? Linawin natin. Yes or no? Ang sabi ko, yes, yung must necessary mangyari. Pero ang sabi ko, yung events na mangyayari ito, hindi sa panahon ngayon. Dahil magiging context ka, dahil nga, hindi pa ni Kristo na ipapasuko. Hindi pa siya, isusuko niya rin yung sarili niya. So, ibig sabihin, nung nabuhay na mag-uli si Kristo, hindi pa rin natalo ang kamatayan? Di ba ang pagkabuhay na muli, na mag-uli, o resurrection, it is the literal destruction of death para sa Kristo na naghari siya sa mundo? Yes or no? Pardon, please. Ulitin ko lang. I will repeat and rephrase my question, Pastor Ferdy. Ulitin ko, hindi mo ba sang-ayuna na yung pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Kristo, yung resurrection niya, is the effective, the formal way of the destruction of death? Yun ang pagtagumpay niya, ang victory against death? Yes or no? Yes, ngunit yung effectivity nito, hindi during the time niya. He just conquered the death and hell, but he is not destroy the death and hell. Kaya nga, di ba yung pagtagumpay niya, kasama na yun ang paghahari niya na nabuhay na siya muli. Maghahari na siya over death. He reigns over death na hindi na ang death makagapi sa kanya o makasupil sa kanya. Pag-umpisa na yung paghahari, his resurrection, no? No? His resurrection, are you sure, Pastor Ferdy? Dahil, yung konteksto na tinatanong mo kanina, sa 1 Corinthians 15:24, ang sabi niya, pagka lilipulin na niya, hindi pa niya nililipol eh. This is futuristic event. Sige, Pastor Ferdy, basahin natin for your benefit, for the benefit of, dito makabase, Mr. Moderator, ang aking tanong as a premise, sa unang Korinto Kapitulo 15. No? Sabi dito sa talatang 54, nalupig ng kamatayan, lubos ng tagumpay. Ibig sabihin, Pastor Ferdy, tutulan mo tong salita ni St. Paul na sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Kristo,
lubos ng tagumpay ni Kristo, naghari na talaga siya literally over death. Death na yung kapangyarihan ng diablo eh. Yes or no? No? Kasi nga, ang konteksto sa 1 Corinthians 15:24, sabi ko nga kanina, future yan. Dahil dun sa mga keyword pagka lilipulin na niya, pagka ibibigay na niya. Dapat ang salita, ibinigay na niya. Hindi pa ni Kristo ginawa yun. Again, Pastor Ferdy, let me repeat. Thank you very much. Let me repeat the letra po letra 1 Corinto 15:54 sa context as a premise. Nalupig na ang kamatayan. Lubos na ang tagumpay. Again, Pastor Ferdy, for the sake of the public, pagpatuloy ka pa rin, natututulan mo to na nalupig na, pas na, lubos na, hindi pa pala lubos? Yes or no? Ang sagot ko, nalupig na, pero hindi pa niya Amen. nasira. Hindi niya na-destroy. Ibig sabihin, hindi pa lubos? Mali itong translation na lubos na? Yung pagkalubos niyan, sa konteksto niyan, kapag ka maisuko na niya at nilipol na niya yung huling kaaway. Hanggang ngayon, may namamatay pa eh. Sa 1 Corinthians 15:25. Hindi, I'm referring, Pastor Ferdy, to his own person, his own self, nang mabuhay sa mag-uli. May chance pa ng kamatayan makalupig sa kanya o wala na? Yes or no? Si Satanas makatalo sa kay Kristo? Sa kanya per se, wala na, hindi na. Wala na. Pero sa mga tao, so hindi talaga totoo na si Kristo ay naghahari dito ngayon sa mundo. Kaya nga, sa sangayunan mo, na tulad ng Ama sa langit at ang Holy Spirit at si Kristo na anak, Hebrews 1:13, nakaluklok na sila, meaning enthroned already. Meaning enthroned, naghari na talaga kasi hindi ka pwede maging hari kung wala kang enthronement, wala kang luklukan. Yes or no? Literalan, letra po letra. Sangayunan mo o hindi? Yes or no? No. Dahil nung Old Testament, they are sitting on the throne. Sino pinaghaharian nila? Hindi, Pastor Ferdy. Si Kristo mismo, hindi naman talaga siya nakaupo sa luklukan noon. Ngayon, okay. Out of context yun, out of context. Linawin natin, Pastor Ferdy, no? Himahimayin din natin. Ulit, ibig mo sabihin, Pastor Ferdy, are you really serious? Na si Kristo ngayon, walang ginawa sa langit, hindi naghahari, even a single second na maghari. Hindi talaga siya naghari, wala nang bumalik siya sa langit. Hanggang ngayon, hindi pa rin naghari si Kristo. Yes or no? Ang sagot ko, naghahari si Kristo sa mga believers, tunay na believers sa puso nila. Pero dito sa mundo, hindi. Okay, wala yata signal ni Pastor Ferdy. Narinig ba ako, bro? Yes. Nakuha ko. Sunod na tanong, Ferdy. Naubos ang time? Okay, no? Tapos na yung class examination natin sa present ni Pastor Ferdy, no? Sa rebuttal. So, counter rebuttal naman tayo ngayon sa pamamagitan ni Brother Alvin Gitamundok ng RCC. So, Brother Alvin, you have 7 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Okay, 10 minutes, Brother Alvin. Your time starts now. Maraming salamat, Mr. Moderator, Brad Ross, sa aking opponent ngayong gabi, a very honorable man, si Pastor Ferdy Sustento ng End Times Church. Ang mga tanong ko, very simple, si Pastor Ferdy, pasok, labas, sabihin, naniwala ko, Brad Alvin, sa nababasa dyan, must, necessarily, necessity. Amantakin mo, pumayag naman siya, necessity, kasi must naman talaga kahit anong dictionary dyan. Nag-aaral naman tayo ng elementary, si Pastor Ferdy, college graduate to Ka-level ko to, college graduate kaming dalawa. Kaya, tama talaga sagot ni Pastor Ferdy, yung must, necessity. Tapos ang punto lang niya, necessity daw in the future. Ay, bakit? Kung necessity, dapat nag-umpisa na noon sa panahon ni Kristo. Kasi hindi na yan must o necessity, kung future pa lang. Meron bang ganyan na ako maging must ako a doctor later? Ngayon ako nag-graduate, mas na talaga ako ngayon pagka-doktor ko. Si Kristo nag-ari na, kaya nag-resurrect na.
Kaya nga nag-resurrect na siya, pumunta na siya sa langit, resurrected body na, glorified body na. Lumuklok na siya sa kanan ng Ama, yung mass, nag-umpisa na noon. Parang ganito, nag-graduate ako ng doktor, tapos sasabihin ko, mga 10 years pa later ako mag-practice na maging doktor. Mas, 10 years pa. Walang, that is, palang worthless ba? Walang kabuluhan? Does that make sense? It does not make sense. Biblically, walang sentido yan. Kaya nga sabi ko, itong sa end times nila Pastor Ferdy, I'm just sorry to tell you, Pastor Ferdy, the end times pastor, is not an experiential faith. Hindi mo talaga mahagilap yung pananampalataya. Hindi mo ma-experience eh. Kasi for a fact, si Pastor Ferdy, future pa daw yung 1,000 years, hindi pa nga nagsimula. Walang question nga matatapos yun, kasi matatapos naman talaga ang mundo eh. We will be facing the new heavens and new earth. The point is, kailan nag-umpisa? Ang problema lang na Pastor Ferdy, sa Katoliko walang problema kasi nag-umpisa sa panahon ni Kristo ng mga apostol. Sabi ni Pastor Ferdy, kailan nag-umpisa ba Dalvin? Nangumuklok si Kristo sa langit, naghari, letra po letra. Pahayag 5:10, pahayag 11:15, 2:26-28, unang Korintyo 15:24, dami pang talata ng Biblia. Puro letra po letra, literal yan. Nag-umpisa na, ikay Pastor Ferdy sa end times, hindi pa nag-umpisa. Mamamatay na lang tayo Pastor Ferdy. Halimbawa, mamamatay tayo. Hindi ka naabutan ng pag-umpisa ng 1,000 years. Hindi ka pala dapat pala isulat itong 1,000 years dito sa Biblia kasi marami palang tao hindi maka-experience nito. Anong nangyari dito? Sa Biblia, experiential faith talaga ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. By the way, to emphasize again, as delegated by the bishops, kasi ang kasi ng Holy Spirit noon kay Juan, sa line yan sa mga apostolic succession, kaya napunta yan sa kukote ni Alvin Gitamundo kasi nagkaisa ako eh. I am in communion with the church which is founded by Christ in 33 AD in Jerusalem, Pentecost Sunday. Si Pastor Ferdy, not to hurt him, ngayon lang mga 21st century, baga sabihin natin, para ng SDA, INC at mga MCGI, mga sulpot lang. So how do we know that Pastor Ferdy's interpretation is in line with the apostles? Wala siyang connection eh, diretso siya sa Biblia. Ang hirap nito, ipaliwanag ang Biblia, marami ditong mahirap ipaliwanag. Sabi ni Pedro, 2 Pedro 3:15-16, yan nga sinsay nga eh. Pahayag 1:19, hindi ito matutulan ni Pastor Ferdy. Sabi niya, puro lang futuristic itong milenyo. Buong pahayag, from Revelation chapter 1 verse 1 up to Revelation chapter 22 verse 21, both yan nangyari at hindi nangyari. Bakit both? Kasi nangyari sa punto vista ng Diyos. Hindi yan natutulan ni Pastor Ferdy na sa punto vista pala ng Diyos, talagang tapos sa talaga lahat eh. Talo na Satanas na punta na ng lake of fire. Ang Diyos, past, future, and present, isa lang yan sa Diyos eh. Hindi yan nabuhag ni Pastor Ferdy, yung punto vista ko, na naghari na talaga si Kristo. Ano pa sa'yo si Kristo, Pastor Ferdy? Di ba Diyos mo? Diyos is eternal. No past, ano future? Kaya na naghari siya sa luklukan ng Ama, the Father is eternal, the Son is eternal, the Holy Spirit is eternal. Kung hindi ka naniwala yun, ay ibang Diyos pala yung pinaniwalaan mo. Parang tao din yun, subjected to temporal period of time. Ay ibang Diyos pala pinaniwala ni Pastor Ferdy. Sa pahayag 1:19, napakaliwanag, letra po letra. Basta Catholic exegesis, by the way, pansinin nyo mga Katoliko, sa mga debate ko, I always emphasize letra po letra. I'm sorry to tell the public and mga anti-Catholic, mga Protestant, sa amin, letra po letra. Sa inyo, wala sa Biblia. Walang letra po letra. Nagdebate kami sa Sabadista, walang Saturday Sabbath. Walang Saturday Rest Day. Walang Saturday Worship Day. Pero sa mga Bible ko, merong Sunday Rest Day. Letra po letra ha, sa Katoliko. Merong Sunday Sabbath. Letra po letra sa Katoliko. Kaya wala talagang mananalo sa Katoliko kasi sa amin, letra po letra. Pahayag 1:19, letra po letra na naman. Kaya isulat mo yung nakikita. Si Kristo nagsabi nito ha, kay Juan, ang nangyayari ngayon, hindi magbubulaan si Kristo. Meron talaga nangyayari ngayon sa panahon ni Juan. Anong nangyari? Nung namatay ng mga martir, sila Antipas, pahayag 2:10, nandun na sa langit. Naghari, nakasama ni Kristo. Pahayag 2:10, 27, 28, 29, talata ni Pastor Ferdy. Kasi nandun nila si Kristo. Ang pangako ni Kristo, pag nagtagumpay kayo mga anak, mga martir din kayo katulad ko, pinako sa krus, pinatay ng makaaway, maghari kayo sa luklukan ko. Sa kanan ko rin kayo uupo sa aking trono, sa aking luklukan. Tulad ng ako ay nulumuklok sa kanan ng Ama. Napakaliwanag, literal yan. Mangyari talaga yan. How would I be inspired to be a Catholic, to be a martyr? Patayin ako halimbawa ng mga rebelde. How would I be inspired to fight for the faith?
pagkamatay ko, yung kaluluwa ko pala, saan ilalagay? Hindi pa napapunta ng langit. Futuristic pa, hindi pa ako maghari kay Kristo. Yung pangako sa pahayag 2:10 kay Antipas na martir at pahayag 2:26, 27, 28, 29, hindi pa rin matutupad sa akin, puro lang pangako. Puro lang pala si Kristo paasa. Kaya nga hindi experiential na tunay na Kristo yung mga paasa na Kristo ng mga born again eh. At sa itong sa end times, I'm sorry to tell you, Pastor Ferdy, kahit magkaibigan tayo, katotohanan kasi itong pag-usapan natin, pag kaligtasan na sa kaluluwa, Biblia na, salita ng Diyos, letra po letra. Ang nangyayari ngayon, o isa, tinutulan mo yan letra po letra, nangyayari. Kung gusto mo, yun lang ang mangyayari pa pagkatapos ito. Pero mangyayari pagkatapos ito, nangyari na din ngayon na dito na tayo sa 2021 AD. Nangyari na, pinatay ng mga martir, napunta ng kanilang kaluluwa sa langit. Saan pala, Pastor Ferdy? Di ba pareha tayo ng paninindigan, may kaluluwa ang tao sa inyo, tatlo nga eh. Katawan, espiritu, kaluluwa. Ngayon, ilabas na natin katawan kasi nandyan pa sa libingan. Yung kaluluwa sa mga mabubuting tao, Pastor Ferdy, saan pala iniligay ngayon? Wala naman kayong purgatorio. Tapos kaluluwa ng mabuti at banal, hindi naman yun na impyerno, Pastor Ferdy. Di ba langit yun? Anong ginagawa niya sa langit? Mag-enjoy? Ay, Pastor Ferdy, hindi lang mag-enjoy, mag-hari din. Kasi pag-hari, nung pagkabuhay ng kanilang kaluluwa, hindi na mag-happy ni Satanas. Kaya yung pahayag 20, hindi mo maintindihan ng mga hindi Katoliko. Bakit? Sasabihin ko sa inyo, as representative of CBCP and the bishops of the Philippines, nangyari na yan sa amin. Bakit? Yung mga santo banal sa langit, hindi na yun magagapi, hindi na yun malilinlang ni Satanas. Sila San Agustin, sila San Pedro, San Pablo, mga kaluluwa na nasa langit. Si Satanas, kahit na palabasin niya sa impyerno, hindi na yan makapasok sa langit pala makapanlinlang. Hindi ibig sabihin niya lang, hindi makapanlinlang, dito lang sa lupa. O kung mabait akong tao, hindi ako malinlang, alam ko ang salita ng Diyos. Pero doon din sa langit, hindi na makapanlinlang si Satanas. Tunay na nangyayari. Kasi, hinati kasi sila na Pastor Ferdy at mga born again, ang mga tao ng Diyos, mga banal sa langit, iba dito sa lupa. Mag-isang iglesia lang tayo. Kaya nangyayari dyan, cumulative yan na event na pinasulat ng Diyos kay Juan. Hindi lang, walang ang tagalangit, hindi kasama din, tagalupa lang talaga yan. Tagalangit nga, naghari sa lupa para hindi tayo malihis. Sila, lilihis talaga eh. Iba talaga, pahayag 5:10, letra po letra. Letra po letra. Sorry to tell you friends, ng mga non-Catholic, I will always brag to say, as chief apologist, letra po letra. Bahala na magalit kayo sa akin. Hanggang kamatayan, sasabihin ko talaga yan. Ginawa mo silang hari, sabi ng Diyos, sa mga tao to, mga banal, isang lahing maharlika. O hindi lang to si Kristo, mga banal to, mga santo, at mga pari, priest, na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos, maglingkod sa langit. At sila yung maghari sa lupa. Hindi pa rin ito mangyayari in the future pa. Wala pa lang katuturan magpakamatay tayo sa ating pananampalataya. Yung kaluluwa natin, hindi pala pupunta sa langit. Pero alam ko si Pastor Pedro, nag-usap kami dati nito rin sa Manila. Pastor Pedro, kung mabait tayo, di ba pupunta tayo ng langit? Yes lang, yes naman. Sila Pastor Francis, saan pa tayo pupunta ba, Dalby? Di ang Diyos, tinubos tayo, niligtas tayo, sasapiling tayo sa Diyos, doon sa langit. Naghari na tayo doon. Ang kaluluwa ko, napunta na Pastor Pedro, at kaluluwa mo sa langit, naghari na tayo doon kasi hindi na tayo malulupig ni Satanas, hindi na tayo mamamatay. Yan ang napakagandang aral ng Simbang Katoliko. Sana maliwanagan kayo sa pagpakinig ni Brad Alvin Kitamundok. Maliit lang ako na tao na pinili ng Diyos ito sa bansang Pilipinas. Pero makinig kayo sa akin at maligtas ang inyong kaluluwa. Be humble to the word of the scriptures. James 1:21, and you shall be saved. Yun po ang mensahe ko ngayon sa talakay namin ni Pastor Ferdy. He is my friend. Sana magbulay-bulay siya. He will think about the literal letra po letra sa Biblia na palagi nang tinututulan. Siya lalabas ang figurative, Pastor Ferdy, kaya hindi man pala literal, di puro ka lang futuristic, hindi literal, puro figurative. Okay, Maraming salamat. So, natapos yung counter battle ng ating kaibigan si Brother Alvin Kitamundok. So, susunod nating gagawin is yung i-cross naman ng ating affirmative ang presentation ng counter rebuttal ni Alvin Kitamundok. Pero bago yan, basahin mo natin uli ang ating topic. Ano ang tunay na millennium interpretation? Ito ba ay sa Catholic or sa end times? Okay. Pastor Ferdinand Cristiano, ready ka na ba para sa cross? Yes, sir. Okay. So, Russia, bigay mo na yung oras kay Pastor Ferdinand Cristiano. Okay, unang tanong, Sir Alvin, sa Revelation chapter 20, verse 3, sabi dito,
naniniwala ka ba na ilalagay si Satanas sa bottomless pit at ikukulong siya doon? Yes or no? Yes, in context of the scriptures, in Jude chapter 1, verse 6 to 7, ang answer ko yes, kasi nabulid na siya on his chained in the spiritual place called hell. Hindi pa yung lake of fire. Okay. Hell. Okay, next question. At ang sabi dun sa second clause ng verse 3, sabi niya that he should deceive the nation no more till the 1,000 years should be fulfilled. Ang tanong, pagka natapos daw yon 1,000 years, saka siya papakawalan ulit. Sang-ayon ka ba doon, Sir Alvin? Yes or no? Yes, in context, yes. In context with the 1,000 years, sa punto vista ng mga santos sa langit, reigning with Christ, pagpakawala kay Satanas, hindi na naman nilang dun sa langit eh. Pag si Brad Alvin, namatay ako ngayon, papunta ako ng langit, ang kaluluwa ko, hindi na ako malilang ni Satanas kahit saan pa si Satanas maggalagala sa lupa. Okay, follow-up question. Iwanag. Kailan si Satanas na i-bound for 1,000 years? Kailan siya na-bound for 1,000 years? During when Christ resurrected. According to Catholic theology, when Christ resurrected and ascended into heaven and reigning, then Michael the angel was commanded to bound Satan to hell. Jude 1, 6 to 7. Okay. So nung time na si Kristo ay na died on the cross, si Satanas ay na bound na. Tanong, hindi na bound 'yon. Hindi So, pa nung naghari na si Kristo when he ascended into heaven, kung nakinig ka sa sagot ko Okay. kanina Pastor Ferdy, kung kung nag-umpisa. yes, kung na-bound na nung umakyat si Kristo, na-bound na si Satan, nakakapandaya pa ba si Satan nung panahon na si Kristo ay nasa langit na? Ang sagot ko, ang referang verse, hindi napakapandaya, doon yun sa mga banal sa langit na mas marami pa sila kasi tagalupa. Actually, kung bilangin natin ang ulo ng mga santo, pero dito sa lupa, nakapandaya pa. Moderator's concern. Sa lupa. Brother Alvin, moderator's concern. Brad Ferdinand Sustento, paki-resume ng question. Hindi yata nakuha ni Brother Alvin. Okay, sabi ni Sir Alvin, nung umakyat na si Kristo sa langit, na-bound na si Satan. Ang sabi dito, he was bound for 1,000 years. Ang tanong ko, nakakapandaya pa ba si Satan nung siya ay na-bound? Yes or no? When he was bound, yes, hindi siya nakapandaya. Nakapandaya din siya dito sa lupa. Pero sa langit nga ang punto vista ng talata na hindi siya makapandaya sa mga naghari na kasama ni Kristo. Yun ang punto ko, Pastor Ferdy, napakaliwanag. Hindi makapandaya sa tagalangit. Dalawang uri ng iglesia. Iglesia sa tagalupa, makapandaya pa. Okay, sige. Next question na ako. Sabi dito, sa verse 6, Revelation chapter 20, verse 6, Blessed and holy is that part of the first resurrection. On such the second death had no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with Him 1,000 years. Tanong, yung shall ba, future o nangyari na? Sinabi dito, future dito, sinabi dito letra po letra, bilang pangako. Pero sa katuparan, nangyari na. Bakit? Pahayag 5:10, mga banal. Halimbawa, tayo Pastor Ferdy, mamatay tayo. Kaluluwa natin mapunta ng langit. Hindi tayo madaya. Hindi tayo mamamatay ulit. Think about it, Pastor Ferdy. Apply it to our life. Okay. On Revelation 20 verse 7, sabi dito, when the 1,000 years are expired. Sang-ayon ka ba na yung expired ay, ang ibig sabihin ay natapos? Yes or no? Yes, yun ang expiry ng 1,000 years. Yun ang future. Pareho tayo, Katoliko, hindi pa rin natapos sa amin eh. Future pa rin. Kasi yun ang church age. Sinabi ba namin na natapos na ngayon o last year? Wala man, Pastor Ferdy. Pareha tayo. Pero sa inyo, hindi pa nag-umpisa. Ang malas dyan, hindi pa sa inyo nag-umpisa. So lalo na hindi alam kailan mag-expire. Kami, papunta na kami ng expiry. Okay, next question ako. Na, matagal. Hindi yun ang punto ko, Sir Alvin. Ang tinatanong ko dito, sagot mo, yes, nag-expired. Yung nag-expired, sabi dito sa talata,
yung 1,000 years. Sang-ayon ka ba na yung 1,000 years ay nag-expired? Yes or no? Sagot ko yes, kasi sa puntibus na ng Diyos, tapos sa talaga yan, nag-expired na talaga yan, kaya nga sinulat na ng Diyos past tense na para sa kanya, salita yan ng Diyos, hindi yan salita ng tao. Kaya expired na talaga yan sa Diyos, pero sa atin pa, hanggang sa kamatayan pa natin yan, kung saan papunta tayo ng langit, o expired na sa atin ang 1,000 years, kasi hindi na tayo malinglan ng Diablo. O magkasama tayo, Pastor Ferdy, kung mapunta tayo ng langit. Okay. Sinabi ba dito, expired sa Diyos o expired lamang? Expired, pero salita yan ng Diyos, hindi mo yan salita, Pastor Ferdy, kaya huwag mong interpret yan salita ng Diyos sa salita mo. Mas tama ako kay salita ng Diyos, in-interpret ko sa salita niya. Ang Diyos eternal, hindi yan sa Diyos tulad natin, Pastor Ferdy, na temporal tayo. Okay, next question ako sa Alvin. So kung nag-expired ang 1,000 years sa iyo, so nangangahulugan ang paghahari ni Kristo ay natapos din sa iyo. Sang-ayon ka? Yes or no? Yes, pag natapos kami, si Russia, si Brad Ross, pag napunta tayo ng langit lahat, expired ng 1,000 years ka, nag-aaral na tayo Sa kasama ni Kristo, kasi eternal na tayo. Sa eternal ba, meron pa bang reckoning of temporal number of years? Wala na. Wala na, Pastor Ferdy. Pag nalangit na tayo, eternal na tayo. Satan cannot bind us anymore. Satan cannot bind us. Next question ako, Sir Alvin. Kung itong 1,000 years ay figurative, sang-ayon ka ba na dapat ikapit yung expired ng ibig sabihin ay natapos kung ito ay figurative lamang? Yes or no? Pastor Ferdy, no, kasi huwag mong lagyan ng bibig ko sa salitang figurative. Kasi wala akong sinabi na figurative, wala pa ng video ng umpisa natin. Ang sabi ko, mas literal nga sa Katoliko, bakit? Nangyari na itong pag-start ng 1,000 years. Ang expiry, hindi pa, kasi buhay pa tayo lahat Pero sa mga santo, tapos na yun sa langit. Yan, katala, sige na ako, kanilin ka sa kanila. Okay, next question, Sir Alvin. Sabi mo kanina, pag nag-expire yan yung sa langit, at then ano na tayo, andun na tayo Yes, sa langit. amen. Ang Yes, sabi amen. dito, Satan shall... Sayang, no? Thank you. Okay, maraming salamat, Brother Ferdinand Sustento and Brother Alvin, So, bago tayo magpatuloy, Brother Rasya, meron ka bang mga reminders? So, Alvin Oo. Kitamondok, yung Debaters Convention t-shirt natin. Pwede kayong mag-order sa DevCon kung gusto nyo mag-avail. Meron din kaming Magic Mug. Para kung gusto nyo magkape-kape habang nakikipag-diskusyon, magagamit nyo. So, babasahin ko lang yung mga, titingnan pala yung ating mga, kasi sa mga comment mga bro, hindi masyadong connect dito sa pinag-uusapan kaya hindi ko binabasa. Actually, napaka-silence ng ating comment box at napaka-serious yung ating topic. So, dito dito si Arturo, yan, lagi na pa din, sila Vincent Rebac, yan, si Jonathan Espino, si Eric Jan Ledesma, si Fidel, yan, dyan pa din, si Elizar Bulala, si Richie Kai Halisino Mariano, ayan. Nandyan din yung kapatid natin sa INC, si Abinido GS, si Ronald Manetti Dungo, at si Jeff De La Cruz. Yan. Napaka yung wala tayong binabasa bro kasi hindi ito connect doon yung mga comment na hindi connect sa masyado sa debate natin. So mas mabuting hindi natin basahin. So yun lang. Okay, maraming salamat, Brother Rasya. Medyo malalim din kasi yung topic natin. Hindi yata makarelate yung mga commentaries. Pero ganoon pa man, tuloy tayo. Dito na tayo sa highlights. Siguro unahin natin si Brother Alvin para sa conclusive views ng ating Batikang Apologists of the Roman Apostolic Catholic Church. Go ahead, Bro Alvin. Maraming salamat, Mr. Moderator, Brad Ross. Kaibigan ko din to si Brad Ross sa taga Davao City. Mabait din to. Sana, Brad Ross, mag-usap din tayo about the topic. Brad Ross, mahinahon.
Ito, this is a Protestant book, no? Para talaga mapatunayan na si Brad Alvin nag-aral talaga, hindi na suntok sa buwan lang ang mga komentary ko, kundi kahit nga Protestant eh. O by Randy Alcorn, Heaven. Tapos page 145. O sabi dito, Revelations 20 refers 6 times to the millennium, describing the devil is bound for 1,000 years. O, ayan. For 1,000 years, the nations are no longer deceived. Ang nations nito ni Revelations 21, below at Revelations 22, 1 to 6, the nations that are in heaven, na hindi na ma-deceive ni Satan. The saints come to life, o mga santo, mga banal, and reign with Christ for 1,000 years. Wala bang santo ang End Times Church, Pastor Ferdy? Siguro naman itong grupo ni Brad Ross, may mga santo din siguro sila sa langit. Kasi tayo, hindi naman tayo MCJ at INC eh. Kasi ang born again, ang pagkaalam ko, evangelical at Catholic, pareha tayo ng paniniwala. Pag mabait tayo, makapasa tayo sa standard ng Panginoon, we are saved by God, tulad ng mga Baptist, Catholics, mga mabait, mapunta ng langit. Ang kaluluwa after death, di ba? Yun ang common denominator natin eh. Doon nga ako masaya eh. Actually, I believe that persons na mabait tulad ni Pastor Ferdy, kahit hindi sa Katoliko, he can still be saved. Yun ang paninindigan ko eh. Kaya mabait naman ito si Pastor Ferdy. Kaya nga sabi ko, Pastor Ferdy, pag mamatay tayo, Pastor Ferdy, may experience talaga natin yung 1,000 years na expired na. Kasi wala na tayo sa lupa eh. Tapos sasabihin mo, Brad Alvin, tama ka talaga, Brad Alvin, kasi dito sa langit, hindi tayo ma-deceive ni Satan. Yun ang punto dyan. Tapos forever and ever na ron, anong gagawin natin doon? Mag-enjoy lang to kasama ni Kristo. Maghari tayo with Christ on all the saints. Letra po letra yan. Revelations 5:10, letra po letra. Revelations 11:15, kay Kristo, letra po letra. Hebrews 1:13. Tapos must necessarily reign in heaven, maghari sa langit, letra po letra. Unang Korinto 15:24 hanggang 26. Tapos kumpleto at perfect ng kanyang pag-reign, paghari. Laban kay Satanas sa kamatayan. Unang Korinto 15:54-55. Lubos na, patagumpay. Natalo na at nagapi na, nalupig ng kamatayan. Letra po letra yun. The saints will be priests and kings for 1,000 years. Amen! Meron na ngayon. Mga priests and kings, mga banal, santo kayo. Meron kami San Agustin, San Pablo. Sana ba sila Pedro at Pablo? Hindi pala alam ni Pastor Ferdy na mga apostol nandun na sa langit. Pastor Ferdy, mag-aaral pa tayo ng Biblia. I-review natin itong Revelation. 22 chapters to eh. Baka hindi mo pa nabasa itong ibang talata tulad ng Pahayag 18:20. Pag Catholic tinatanong, kayo mga Katoliko, saan na ngayon sila Pedro, Pablo, namatay na, namartir na? Sagot namin, nandun na sa langit, reigning with Christ. Bakit? Sa talatang letra po letra. Pahayag 18:20. Salamat, Brad Gracia. Magalak ka ulangit, sabi ni Juan ha. Sa nangyari sa kanya, ano nangyari sa langit? Magalak kayo, mga hinirang ng Diyos. Sino yung mga hinirang? Mga apostol. Nandun na sa langit. Mga propeta. Sapagkat hinatulan na siya ng Diyos dahil sa ginawa niya sa inyo. O, ayan, napakaliwanag. Nandun na sa langit ngayon ng mga apostol. Naghari na sila Pedro at Pablo. Paano nangyari naghari na? Kasi hindi na sila magagapi. They will not die anymore. They will just be reconnected with their body, reunited with the dead body on earth. Pero literally, sa kanilang persona, kasing persona natin, ang kasiyahan natin, ang pagka-tayo, pagka-ako, si Brad Alvin, nasa ating kaluluwa at espiritu. Kaya pagpunta ko ng langit, I am literally living forever and reigning forever with Christ, with the Holy Trinity, and all the angels and saints in heaven. So wala na yung expired na yun. Yun ang magandang aral ng Simbahang Katoliko, Pastor Ferdy, experiential faith talaga. Nag-umpisa na ang 1,000 years, millennium, indefinite period number of times, pero pag expire, hindi pa, sa buhay pa tayo. Pero nung namatay ng mga santo, expired na. Bakit expired na? Kasi wala hindi na sila mano ni Satanas. Lalo nang napunta ng langit. And sa Diablo naman, ganun din. Mag-antay na lang sila ng final resurrection. Yun ang general judgment sa Matthew chapter 25. Kaya alam natin kung naman sa Protestante at Katoliko yan eh. Isa lang ang final judgment. Kaya yung mangyayari na resurrection, the first resurrection, yun ang kaluluwa sa langit. First resurrection kasi hindi na sila makakatikim ng kamatayan. Ito yung mga buhay dito, hindi pa tayo. Kasi buhay pa tayo sa lupa, temporal pa tayo, subject to death, subject to the devil. Posible pa mapunta tayong impyerno pag malukot tayo ng demonyo. Kaya napakaliwanag talaga at ang ganda ng pangaral at interpretation ng Simbahang Katoliko. Kung timbang-timbangin nyo, mga kapatid ko mga hindi Katoliko, sana mabuksan kayo ang isip nyo at bumalik kayo sa Iglesia Katolika. Ang ganda dito. Ang daming naging santo dito. Naghari kasama ni Kristo. Maraming salamat.
Okay, maraming salamat, Brother Alvin, ano? Brother Russia, wala ba tayong may dadagdag dyan na mga shout-out o anumang mga advertisement? Okay, okay. Kung ano, so sa last time na lang tayo mag-ano, no? So sige, tuloy tayo sa ating debate. Ang ating topic ay ano ang tunay na millennium interpretation? Sa Catholic ba or ang end times ba ang mayroong tamang paliwanag? Okay? Brother Pastor Ferdinand Sustento, are you ready? Ready, bro? Okay, so Brother Russia, please leave the time. Okay, thank you sa kay Bro Alvin. Thank you din kay Bro Rasha, kay Ross, Brother Ross. So this is my last stand, no. So naniniwala ang end time message believer na ang millennium ay literal, hindi to figurative dahil nga sa mga talatang mga binabanggit ko kanina. And before I confirm it in the scripture, yung exegesis talaga nito, at makikita mo naman doon sa mga talatang binigay ko kanina, no. So halimbawa, bibigyan natin yan ng pagkasabi dito, no. Binanggit yan sa Revelation 20. Doon naman talaga makikita mo yung 1,000 years, no. So if you read in verse 2, Satan was bound he was bound for 1,000 years. Ngayon, pagdating sa verse 3, hindi siya makapandaya sa nation. If you read the word nation, dito yan sa earth, no? Hindi yan yung hindi makapandaya sa langit. Nakatulad na binabanggit kanina. So ginamit ko yung last time ko for the rebuttal, konting rebuttal, because kulang yung oras ko kanina. Pero pansinin mo, till the 1,000 years should be fulfilled. Hindi pa talaga nangyari. Should nga should. Ngayon, pagdating dito sa verse 6, and shall reign with him 1,000 years. No? Futuristic yan, mga kapatid. Tingnan mo, doon din sa verse 4, no? Kung papansinin mo, sabi ni Brother Alvin kanina, kailan ba nabound si Satan, no? Pag-akyat niya. Kung nabound si Satan pag-akyat niya, then ilulus siya, tingnan mo yung losing niya, sa verse 7. Pag na-expired na daw ang 1,000 years, ilulus ulit si Satan. Meaning, nung natapos na yung 1,000 years, biglang ilulus yan. So medyo kaya naniniwala ang end time message believer na ito yung tamang interpretasyon. Bakit? Dahil nga sinususugan yan ng ating mga unang mga fathers. Take note, ang ante-Nicene father they are credible source na ewan ko, gusto ko sana itanong to kanina, problema, kulang na yung oras. Even si Papias, si Irenaeus, si Polycarp, no? Yan, si Saint Clement of Rome, they believe in premillennialism. They are premillennialists, no? Ito sabi niya dito, babasa lang ako ng even Justin Martyrs, no? 185 AD. Si Hippolytus ng Rome at even si Tertullian, they are well-known Christian and their beliefs are premillennialism, no? So ang nakakalungkot diyan sa ganyang bagay, biglang nabago ito until 1600 AD. So may nangyaring problema. So I do believe that the end times are the right sila talaga yung umahawak ng right interpretation about the millennium, no, which is the 1,000 years. And tingnan nyo mga kapatid, ito lang yung panghuli kong babanggitin. Ngayon sabi ni Bro Alvin, hindi ko alam. Actually, alam ko yung events dito sa Book of Revelation because the end time believer are very certain in Book of Revelation. Ito yung nangyari. Ito sa mga kapatid. Sabi sa Revelation 19, bumababa yung mga saints with him. Revelation 19 verse 8. They are arrayed with fine linen and clean and white. Tapos pagdating sa verse 9, binanggit dito yung marriage supper of the Lamb. Tingnan mo, nag-reign ba o nagkakasalan sa taas? Marriage supper of the Lamb. Pagdating doon sa baba, biglang bababa sila
sa verse 11, and I saw heaven open, and behold, a white horse. Bakit white horse? But horse? Because of power. They will reign in the earth. Pag binasa mo pa sa ibaba, he that judge and make war. Kailan mangyayari yan? Hindi pa nangyari. No? Pag mo, sabi dito sa 13, nagkaroon ng dugo yung damit niya. Sa verse 14, yung armies are followed him with horses. E anong ginagawa nila? Ito, malalaman mo yan sa verse 15. May doon daw mangyayaring they smite the nation and rule with them with rod of iron. So, ito ba lang events na to, yung pagbaba ng saints with Christ, future event pa to, hindi pa to nangyari. So, anong gagawin niya? They will make war sa earth. Salamat po. Okay, maraming salamat. No? Dito natapos ang ating maganda at peaceful na pag-uusap patungkol sa Millennium Interpretation. No? So maraming salamat sa both parties from End Times and from the Roman Apostolic Catholic Church, Brother Alvin Gitamundok and Brother Pastor Ferdinand Sustento, no? So, pero siguro pwede nating bigyan ng mga 3 minutes para magbigay ng mga thanks or mga shout out tong ating mga 1 minute. Okay, sige. Umpisa natin kay Brother Alvin. Brother Alvin, yung 1 minute mo ay consume mo na ngayon. Okay, go. Maraming salamat, Mr. Moderator, Badros, sa maganda mong pag-moderate. Salamat naman sa Diyos at peaceful kami ni Pastor Ferdy. Wala naman talaga kaming debate na hindi peaceful. Palaging peaceful. Salamat din kay Brad Rasha. Mga nandito, si Brad Arnold, si Brad Ruel Chu. He also supports me, Brad Ruel. Salamat na nandito ka. Mga kaibigan kong mga CFPs, like Dr. Lemuel Yap, like Brad Shear Ortiz, like Brad Rayan Fuentes, mga kaibigan ko yan, kahit Baptist. Tapos kalahat ng mga CFD, Catholic Faith Defenders at Catholic Apologists. Nila Wenceslao Tisado ng Australia at Arnold Maglalang ng Australia. At hindi ko na ma-mention pa, ang dami pang mga Catholic Faith Defenders at Catholic Apologists to announce to the world that we are all united now here in the Philippines. Magandang gabi. God bless ating lahat. Okay, Pastor Ferdinand Sustento, ready ka na ba for your 1 minute thankful experience for this debate tonight? Okay, Brother Ferdy? Okay, salamat kay Bro Alvin sa isang maginoong actually talagang yan, malapit sa puso namin si Bro Alvin. Kaya every time pagpunta ni Bro Alvin dito, I give him slot lagi para makapag-share dito sa church namin. Thank you din dun sa mga sa Tanay Outreach, doon sa aking pinagpapastoran at doon sa mga kabataan doon, especially doon kay Bro Adrian, doon sa mga youth na iba, the rest. And siyempre doon sa youth ng Manalite, sa mga kapatid natin dyan. And doon sa aming 24-hour broadcast Bible study yun sa kaso medyo iaayos pa namin. So thank you din doon sa mga nagko-comment dyan sa chat box na yan, no? So mahirap basahin pero mamaya ko na lang babasahin. Pero okay lang, salamat sa peaceful and friendly discussion or dialogue kay Bro Alvin. Back to you Mr. Moderator. Okay, thank you very much. At magandang gabi sa lahat kay Brother Rasha, Brother Pastor Ferdinand Sustento, kay Brother Alvin Gitamundok, kay Brother Ruel Cho, at kay Brother Arnold, at sa lahat ng mga viewers na nasa ating DivCon or Debaters Convention Group. Maraming salamat sa pag-antabay ninyo at pakikinig sa ating mga debaters ng gabing ito, no? So doon sa mga keyboard warrior, inuulit ko, akyat na kayo rito para may ilatag nyo naman yung mga pinagsasabi nyo dyan sa chat box at para malaman natin kung tama ba yan. Dito po kayo sa Debaters Convention. Welcome po kayo rito kahit anong oras. Mag-PM lang kayo sa ating mga founder at leader ng ating Debaters Convention program. So ngayon, sasarado na natin ang ating final discussion na nangyari yung gabing ito at ibibigay ko sa ating butihing Brother Rasha Vista Dayanan
ang closing remark. Okay, Brother Asya? Okay, salamat bro. Mag-a-announce na ako ng konti ding next natin na mga debate. Meron tayong debate January 24 kay Romel Rosales ng Seventh Day versus Eric Dignos ng End Time Message Believer. Ang topic nila, 70 Weeks of Daniel Already Fulfilled. Meron din tayong debate kay Bro Alvin ng Islam sa Sunday. Sunday, 8 p.m. pa din. Tsaka kay Bro Melchor Manalidi versus sa INC na si Cam Michael, Friday naman 8 p.m. So I think yun lang. So dito nagtatapos ang Debaters Convention Live. We're out.